A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga minamahal namin mga estudyante, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksa po natin sa oras na ito ay ang tinatawag na ang pagmamahal alang-alang kay Allah at gayon din po ang pagkamuhi alang-alang kay Allah. Paano nga ba nangyayari ang pagmamahal alang-alang kay Allah at gayon din po ang pagkamuhi alang-alang kay Allah? Una sa lahat, ang pagmamahal alang-alang kay Allah ay kapag ang isang mananampalatayang Muslim, nakita mo sa kanya ang takot, paggawa ng kabutihan, at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay mamahalin mo alang-alang kay Allah. At kamumuhian mo naman ang isang mananampalatayang Muslim kapag siya ay gumawa ng isang kasalanan o pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. So maaari sa isang mananampalatayang Muslim, magiging dalawa ang kalagayan. Una is pagmamahal na ganap o kompleto. Ito po yung pagmamahal sa isang mananampalatayang Muslim dahil sa taglay niyang pananampalataya at dahil sa taglay niyang gumagawa ng mga kabutihan, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At maaring ang pagmamahal mo sa kanya o maaari sa isang Muslim magkaroon ng dalawang kalagayan din. Pagmamahal at pagkamuhi. Paano nga ba? Kapag ang isang mananampalatayang Muslim ay isang makasalanan, gumagawa ng mga masasamang gawain, minamahal mo siya alinsunod sa kanyang pananampalataya dahil siya isang Muslim. Ngunit kinamumuhian mo ang mga gawain ganyang ginagawang masama. So, bilang mananampalatayang Muslim, tayo ay tumitingin sa mga mananampalataya dito sa kalagayang ito, sa dalawa nito. Hindi natin siya tinitingnan dahil sa kanyang tribo, hindi natin siya tinitingnan dahil sa kanyang kalagayan sa mundo o ano pa mang nasyon na kinaaniban niya. At gayon din po, maaari magkaroon tayo ng pagkumuhi ng kumpletong pagkamuhi. Paano po yun? Ang isang taong hindi mananampalataya sa Allah, kinamumuhian natin yung kanyang pagsuway sa Allah. Hindi niya pagsunod sa Allah, hindi niya pagkaroon ng paniniwala sa Allah. Ngunit ganun pa man, maaari kung siya ay isang taong mabuti, nakikitungo sa atin ng mainam, so bilang makatarungan sa isang mananampalataya, pakitunguhan din natin siya ng mabuti. Pakitunguhan din natin siya ng mabuti, ngunit doon sa kanyang paniniwala, doon sa kanyang kawalan ng pananampalataya, doon nagkaroon ng tinatawag ng pagkamuhi sa kanya. Paano nga ba magkaroon ng pagkamuhi ang isang tao sa hindi mananampalataya? Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya sa surat Mujadala, sa pinakahuling talata ng Suratul Mujadala, pinakahuling sura ng Suratul Mujadala, sabi niya dito, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Hindi mo matatagpuan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga tao na naniniwala sa kaysahan ni Allah, naniniwala sa huling araw, na nakikipagmahalan, nagmamahal sa mga taong sumusumuay, kumakalaban sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Kahit pa man sila ay kanilang mga magulang, kanilang mga ama o kanilang mga anak o kanilang mga kapatid o kanilang mga pamilya. So as long as sila ay sumusuway, kumakalaban sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo matatagpuan ang kompletong pagmamahal sa kanila. Ngunit ganun pa man, dito sa talatang ito, maaari silang pakitunguhan ng mabuti ayon sa kung sila ay hindi nakikipaglaban sa atin, hindi tayo pinapatay, hindi tayo pinapalaban sa ating mga tahanan. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo pinagbawalan sa mga tao na mga hindi nakipaglaban sa inyo. Hindi kayo pinapalabas sa inyong tahanan, hindi kayo pinapalaya
na pakitunguhan sila ng mainam, maging makatarungan sa kanila, katunayan siya Allah subhanahu wa ta'ala, kinalulugnan niya ang mga taong mga matutuwid, ang mga taong makatarungan. Ang pagmamahal sa mananampalataya ay sadyang kabilang sa mga malaking kautusan. At kabilang sa kaganapan ng pananampalataya, at dito natin mararamdaman ang tamis ng pananampalataya kapag nagkaroon tayo nito. Titingnan natin ang mga talata hinggil sa bagay na ito kung saan isinalaysay mula sa hadith ng propeta at gayon din po sa banal na Quran. Unahin muna natin na binanggit sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala suratul Fath, sabi niya is Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Si propeta Muhammad ay sugo ni Allah. Katunayan ang kanyang mga kasamahan ay nagkaroon ng matinding pagkamuhi sa mga hindi mananampalataya at tunay na sila ay nagmamahalan sa pagitan nila kung sila ay mga mananampalatayang Muslim. Binanggit ni Anas bin Malik, bago natin isalaysay ang mga hadith ni Anas bin Malik, si Anas, napakaraming hadith salaysay mula sa propeta ang patungkol sa tinatawag na pagmamahal alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya dito, una niyang binanggit is yung tinatawag ng tamis ng pananampalataya. Sabi niya, sinabi ng propeta sumakaninawa kapayapaan, talatong man kana fihi wajada bihinna halawatul iman. Tatlong bagay na matatagpuan sa isang mananampalataya ang tunay na tamis na pananampalataya. Paano po yun? Unang-una, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahum. Kapag si Allah at ang kanyang sugo ang siyang pinakamamahal sa kanya, higit sa kanya, sa sino mang nilikha sa mundong ito. Kapag si Allah at ang kanyang sugo ang kanyang higit na pinakamamahal, doon pa lamang mararamdaman ng tao ang tamis ng pananampalataya. At kapag nawala ito, mawala ang kanyang pagmamahal sa Allah, sa propeta, at kanyang itinun ang kanyang pagmamahal sa nilikha, katunayan hindi niya matatagpuan ang tunay na tamis na pananampalataya. Pangalawang kalagayan, wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Kapag siya ay nagmahal sa sino mang tao, wala siyang pagmamahal doon maliban na lamang dahil sa alang-alang kay Allah. So kapag minahal mo ang isang tao, ito man ay yung asawa o sino mang tao, o ito man yung kapatid mo sa pananampalatayang Islam, minamahal mo siya alang-alang kay Allah, doon mo pa lamang mararamdaman ang tunay na tamis na pananampalataya. Pangatlo, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrah an yuqdha pinnar. Kapag kinamuhian niya ang pagbalik mula sa kawalan ng pananampalataya, pagkatapos siyang sagipin ni Allah mula rito. Nung siya ay hindi pa mananampalataya at yumakap sa pananampalatayang Islam, so kinamumuhian niya na balikan pa ang dati niyang pananampalataya, na katulad ng kaniyang pagkahumuhi kung siya ay tatapon sa impyerno o sa naglalagay na apoy. So ganun ang kaniyang pagkamuhi. Kapag nagkaroon ng pagkamuhi isang tao na katulad ng pagkamuhi niya sa apoy, sa pagkamuhi niya doon sa pagbalik niya sa dati niya pananampalataya na hindi mananampalataya, ngayon ay doon pa lamang niya maramdaman ang tunay na tamis ng pananampalataya. Kabilang din sa binanggit ni Anas bin Malik na kung saan kanyang sinabi, sabi niya is, sinabi ng propeta, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi mi walidi wa waladi wa nasi ajmain. Hindi ganap na mananampalataya isa sa inyo hanggat hindi ako ang mas higit na mahal niya kaysa sa kanyang magulang, kaysa sa kanyang mga anak, kaysa sino mang tao o lahat na ng tao sa mundong ito. Binanggit ni Abi Hurairah, kalunanawa siya ni Allah, kung saan kanyang sinabi, man ahabba o man sarahu an yagit ta'mal iman falyuhibbil maru la yuhibbu illa lillah. Kung sino man ang nagnanais na matatagpuan niya ang tamis ng pananampalataya, ay kailangan niyang mahalin ang isang tao
na walang git na pagmamahal dito maliban na lamang alang-alang kay Allah. Binanggit din ni Abi Hurairah, karugnanawa siya ng Allah, 7 uri ng mga tao ang pasisilungin ni Allah sa araw ng paghuhukom kung saan wala na makakasilong dito maliban lamang sa lilim ni Allah. Kabilang po dito na binanggit na hadith na ito ay warajulani tahaba fillahi ijtama'a alay wa tafarraqa alay, na kung saan dalawang lalaki na nagmahalan, nagkasama at sila'y nagkahiwalay alang-alang kay Allah. Binanggit ni Muaz bin Jabal, ito naman po ang kalalagyan ng mga taong mananampalataya sa huling araw na kung saan sa araw ng paghukom, tatawagin ni Allah ang mga taong mananampalataya. Sasabihin ni Allah, al-mutahabuna fi jalali lahum manabir min nurin yagbituhumun nabiyun wa syuhada. Na kung saan ang mga nagmamahal ang alang-alang sa akin, sabi ni Allah, mapapasa kanila ang liwanag. Na kung saan sila ay kaiingitan ng mga propeta, kaiingitan ng mga sugo. At bilang panghuli, binanggit ni Anas bin Malik na kung saan sinabi, may isang lalaki na dumating sa propeta, sumakaninawa ang kapayapaan, na kaning sinabi, O sugo ni Allah, kailan magaganap ang araw ng paghukom? So sinabi sa kanya ng propeta, wa ma'adad alisam, ano ba ang inihanda mo sa araw ng paghukom? Qala hubullahi wa rasulih. Sabi ng lalaki ito, sabi niya, ang inihanda ko ay pagmamahal ko kay Allah at sa kanyang sugo. Sabi ng propeta, fa innaka maman ahbabta, katunayan ikaw ay mapapabilang sa sino mang iyong minamahal. So dahil doon, sinabi ni Anas, nung pagkarinig niya sa salitang ito, sabi ni Anas bin Malik, napakagandang salawikan, kung saan kaning sinabi, pamapareh na badal islami paran asyaddo min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, pa innaka man ahbabta. Wala na pong higit na kasiya ng aking nadarama pagkatapos kong yakapin ang Islam, natitindi pa sa sinabi ng propeta, sumakaninawa ang kapayapaan, katunayan ikaw ay kabilang sa mga iyong mga minamahal. Kaya sinabi ni Anas sa kanyang sarili, paana uhibullah wa rasula. Gayon, iniibig ko, minamahal ko si Allah at ang kanyang sugo. Minamahal ko rin si Abu Bakar at minamahal ko rin si Omar. Faarju anakuna mahum. Dahil dito sa pagmamahal ko ito, hinahangad ko na sila'y aking makapiling. Wa in lam amal bi amalim, kahit pa man hindi ko nagawa ang kanilang gawain. Ibig sabihin ay hindi kayang tapatan ng aking mga gawain ang kanilang mga gawain. At dito sa sinabi ni Anas bin Malik, kung saan kaning sinabi, patungkol po sa dalawang nagmamahalan, ang pinakamatinding mamahalin ni Allah at pinakamainam sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sino man ang mas matindi ang pagmahalan niya sa kanyang kapwa. Sinabi ng propeta, matahabani rajulani illa kana abdaluhuma wa ashaddu mahubban li sahibi. Ang walang dalawang nagmamahalan na lalaki o sino mang mga tao, maliban na lamang ang pinakamainam sa kanila, ay sino po yung mas matindi ang kanyang pagmamahal. At doon naman sa huli na binanggit natin, ang pagmamahal alang-alang kay Allah at pagkamuhi alang-alang kay Allah, dito rin po magiging ganap ang panampalataya ng isang mananampalatayang Muslim. Na kung saan sinalaysay ni Abi Umama, karugdanan siya ni Allah, na kanyang sinabi ng propeta, man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa man alillah faqad istakmal al-iman. Sino man, sinabi ng propeta, sino man ang nagmahal alang-alang kay Allah at nagkaroon ng pagkamuhi alang-alang kay Allah, siya ay nagbigay alang-alang kay Allah at gayon din po siya ay hindi nagbigay alang-alang kay Allah, doon pa lamang matatagpuan doon pa lamang magaganap ang pananampalataya ng isang Muslim. Kaya napakahalaga po ito, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Bilang mananampalataya, minamahal natin ang ating mananampalatayang Muslim dahil sa kanyang pananampalataya. At minamahal din natin dahil sa kanyang pagsunod, paggawa ng kabutihan. At kinamumuhian natin ang hindi mananampalataya doon sa kanyang hindi pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ganun pa man, kinamumuhian natin siya doon sa kawalan ng pananampalataya, tayo yung nagiging makatarungan sa kanila kung sila hindi nakipaglaban sa atin, hindi tayo pinapatay at hindi tayo pinapalaya sa ating mga tahanan dahil inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo pinagbawalan na sila ay pakitunguhan ng mabuti. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.